Nanawagan na po ang lokal na pamahalaan ng Lobo, Batangas para sa agarang pagalis ng dredging vessel na pinangangambahang makasira sa kanilang yamang dagat. Pero ayon sa Philippine Coast Guard, wala naman daw nasirang bahura sa dinaungan ng barko. Nasa Lobo, Batangas, live ngayong gabi si Chino Gaston. Chino. Mike, dahil nga sa takot na maaring may mga nasirang corals itong nakadaong na dredging vessels na MV Emerald dito sa Lobo, Batangas, sinisid kanina ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard ang ilalim ng karagatan para tingnan ang lagay ng mga corals kung saan mismo nakapwesto itong nasabing dredging vessels na may mga Indonesian at Chinese na crew. Ito ang itsura ng ilalim ng dagat sa mismong lugar kung saan nakadaong ang MV Emerald. Puro buhangin at sa tingin nila, wala naman daw nasirang bahura. Nakita nga namin doon na based doon sa video na nakuhanan ay purely buhangin lang siya, no? And walang corals din na sinasabing na damage. Marami ang nangamba nang dumaong nung Biyernes ang MV Emerald para magsagawa ng dredging operations. Ang dredging ay ang pagtanggal ng mga material gaya ng bato at buhangin mula sa ilalim ng tubig at paglipat o pagtambak ng mga nahukay sa ibang lugar. Layo nito na palalimin o palawakin ang lugar malapit sa daungan para hindi sumadsad ang mga barko. Sa isang pag-aaral inilahad ng United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific o UNESCAP ang masamang epekto ng dredging. Mabubulabog daw ng dredging ang ecosystem kung saan ito gagawin. Ang tolerance level ng mga organisms kasi nagbabari kung ano yung sediment composition. Baka pag nag-dredge ka, ang sumunod na babalik dyan, harmful organisms, they can produce toxic substances. For example, ang mga spores ng ibang algae na nagkukos ng red tide, pwedeng sila ang mafi-favor. Pwede rin daw matabunan ng sediment ang mga halaman sa ilalim ng dagat. Pwedeng ikamatay nila at kalaunan maging dahilan sa pag-alis ng mga isda. The main drivers of sediment transport sa shore, so posibleng magkaroon ka ng erosion sa beach, pwede rin magkaroon ng accretion, depende kung saan ka nag-dredge. Sa Environmental Compliance Certificate o ECC ng Seagate Engineering and Build Systems, kukuha raw ng buhangin ang barko at dadalhin sa Hong Kong para sa pagpapagawa ng airport. Pero paso na ang kontrata nito mula sa dating administrasyon at pinakansela na ng DENR ang ECC. Ang alkalde ng Lobo gusto nang pauwiin ang barko na may lulan ng mga Indonesian at Chinese. Hindi naman kami makagalaw dahil binigyan ng authority na makadak dito ng Coast Guard. Kung wala ko yung authority, hindi sila makadak dito. So dapat alisin na yung i-revoke na yung authority para umalis dito yung dredging vessel. Mike, nakasalalay ngayon sa Philippine Ports Authority kung kailan at kung tuluyan bang papauwiin itong MV Emerald. At kanina nga ay sinubukang puntahan ng GMA News ang tanggapan ng Philippine Ports Authority sa Batangas City. Ngunit wala raw pwedeng humarap sa amin dahil ang mga opisyal nila na pwedeng magsalita ay wala roon. Mike. Maraming salamat, Chino Gaston.